Nung bata pa ako, paniwalang paniwala ko sa mga kwentong may kinalaman sa espiritu, aswang, vampira, lamang lupa, engkanto at marami pang iba. Nakakatuwang isipin na mabisang pamamaraan ito ng mga matatanda upang takutin ang mga batang madalas maglaro tuwing gabi o dili kaya sa mga batang hindi natutulog ng maaga. Pero lumipas ang panahon, tumanda na ako. Hindi ko akalain na ngayon ko lamang mararanasan ang tunay na kababalaghan na nagpamulat sa akin na hindi lang ako, tayo, nag-iisa sa mundong kinagalawan natin. Buwan ng Enero, nakaraang taon, 5 buwan nang nagdadalang tao ang aking nakakatandang kapatid na itatago na lang natin sa pangalang Samantha. Mag-isa siya sa kanilang bahay tuwing sasapit ang gabi sa kadahilan ng minsan lang umuwi ang kanyang asawa dahil sa pagtatrabaho. Pansamantala, habang wala ang kanyang asawa, ako madalas ang napagbibili ng samahan siya tuwing gabi. "Dito ka nang humiga," paanyaya niya sa akin habang itinuturo ang bakanteng pwesto sa kanyang tabi. Agad naman akong sumunod sa kanyang alok at tumubi sa kanyang kama. Bandang 10:00 na ng gabi ng mga oras na iyon at kailangan na naming matulog dahil sa masama para sa kanya ang magpaabot pa ng ganitong oras. Ganoon din sa akin dahil may pasok pa ako kinabukasan. "Tulog na tayo," utos niya sa akin. Gumilid ako ng pagkakahiga paharap sa pader, samantala si ate naman ay paharap sa pinto. Ilang oras na akong tulog nang bigla ay makarinig ako ng ingay mula sa likod bahay. Dahan-dahan kong iminulat ang mabigat kong mata dahil sa kulang pa sa tulog. Tinignan ko si ate kung nagising ba siya dahil sa ingay, pero tila payapa pa rin ang kanyang pagtulog. Nanatili akong nakahiga habang pinapakiramdaman ang buong paligid. Hindi pa rin natigil ang ingay at patuloy lang ito sa pangangalampag sa aking gabi. Ayon sa pagkakaintindi ko sa tunog, 2 pusa ang pinanggagalingan ng ingay. Isang malakas ng iyaw na pangkaraniwan na sa mga pusa at isang mahina ngunit malalim ng iyaw na tiyak na katatakutan mo. Bumaba ako sa kama at dahan-dahang tinunton ang pinanggagalingan ng ingay. Sa likod bahay, binuksan ko ang ilaw sa likod at saka dumungaw sa bintana. Doon ko lamang nakumpirma na 2 ngang pusa nang matamaan ng liwanag ang labas. Isang ordinaryong puting pusa at isang kakaibang itim na pusa na may berdeng mga mata. Halos magsiakyatan ang kilabot sa buo kong katawan. Nakapaling ang tingin ko sa puting pusa sa aming pintuan, samantalang ang isa naman ay diretso lamang nakatingin na tila nag-aabang ng pagbubuksan ko siya ng pinto. Dahil sa takot ay kumuha ko ng maaring ibato sa kanila upang umalis na sila. Agad namang umalis ang puting pusa matapos kong batuhin na siyang iba naman sa ginawa ng isa. Nanatili ito at hindi alintana ang ginawa kong pamamato. Ang mga mata nito ay tila nagmamatsyag, nangingilatis, nagbabadya. Dahil sa hindi pa rin umaalis ang pusang iyon, ay kumuha na ako ng patpat na tama lang para maabot siya mula sa maliit na siwang ng pinto. Buong tapang kong iwinasiwa sa kanyang harapan ang hawak ko, pero tila yata'y hindi niya napapansin ang ginagawa kong pambubugaw. Nakatingin lang ito at patuloy sa pangingiyaw. "Anong ginagawa mo?" Halos malaglag ang puso ko nang bigla ay magsalita si ate mula sa aking likuran. "Tinakot mo naman ako," sagot ko habang sapu-sapu ang aking dibdib. Natigilan ako sa pakikipag-usap kay ate nang maya-maya ay naging matinis ang pagngiyaw ng pusa. Tumayo ito at inilabas ang mga haba at matatalas na mga kuko. Otomatiko ko namang naihampas dito ang hawak kong patpat. Nakiilang ulit pa ako bago ko tuluyang naitaboy ang itim na pusa. Pero bago ito umalis, ay tinignan ako nito ng masama at nagpalabas muli ng matinis ng iyaw.
Habol hininga akong matapos humarap kay ate. Nakakunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Nang mahimasmasan ay ikwinento ko sa kanya ang buong detalye. Agad namang nagsiakyatan ang kilabot sa kanyang katawan. Parehas kami ng hinala na may kakaiba sa pusang iyon. Pero hindi ko inakala na masusundan pa ang kababalaghang iyon sa mga magdadaang araw. Nagdaan ang mga gabi pero naging tila ang katahimikan nito na nagdadala ng milyong kilabot ay nagbabadya ng panganib. "Jun, isara mo na ang mga bintana," utos ni ate sa akin bago kami matulog. Lumapit ako sa bintana at inabot ang isang bahagi nito. Pero bago ko pa man isara iyon ay lumingalinga muna ako. Sa tapat ng bahay namin ay may isang poste na tama lang para malimliman ang buong kalsada. Habang abala ako sa paggalugad ng tingin, isang bagay ang dumaan sa ilaw ng poste. Sa tantya ko ay paniki iyon dahil hindi naman ganoon kalakihan ang anino nito na tumatama sa lupa. Nagtaka ako nang bigla ay umuulit ang pagdaan nito sa ilaw ng poste. Hindi lang isa, kung hindi maraming beses itong nagpaulit-ulit. Agad kong isinira ang bintana sa takot pero mas nabigla ako sa sumunod na nangyari. Tila kinakalampag ang aming bintana dahil sa paghampas ng isang bagay roon. Nagpaulit-ulit ang paghampas mula sa liwanag na nanggagaling sa poste na tumatama hanggang sa aming bintana. May pakpak ang bagay na iyon. Paniki. Agad kong tinawag si ate para sabihin sa kanya ang nangyari. Nananaig na ang takot sa aming mga kalamnan. Mabilis naming kinuha ang mga aming cellphone at tinawagan si Papa. Hindi ko akalain na maging sa syudad ay talamak ang mga kababalaghan, na maging sa syudad ay uso ang kwentong akala ko ay sa pagkabata ko lang maaaring mangyari. Mabilis pa sa alauna nang dumating si Papa. Bitbit niya ang isang baseball bat at isang supot ng bawang. Nangunot tuloy ang noo ko. "Para po saan yan?" tanong ko patungkol sa bawang na hawak niya. Inilapag ni Papa ang bitbit bago nagsalita. "Para sa inyo, pamprotekta," sagot niya. Aswang? Mga kakaibang nilalang na ang pakay ay busugin ang kanilang mga tiyan gamit ang pagpatay sa mga nilalang na may buhay na matitipuhan nila. Nang bata pa ako, naikwento na sa akin ang tungkol sa mga nilalang na iyon. Isa sila sa lubos na kinatatakutan ko ng bata pa ako. "Kumuha ka ng sinulid at karayom," utos niya sa akin. "Dito ka naman sa tabi ko, balatan natin itong bawang," ani naman kay ate. Matapos kong kunin ang sinulid at karayom, nakita ko silang hinihimay ang bawang. Tinatanggal ang balat nito at hinihiwalay sa pagkakumpol. Kinuha sa akin ni Papa ang karayom at sinulid at saka itinahi ang bawang. 5 pirasong bawang kada sinulid. Bawat tinahing bawang ay inilalagay sa gilid ng bintana at maging sa pintuan. Hiniwaan din ng kaunti ang mga ito para raw mas maamoy. "Okay na yan, matulog na kayo, masyado pang maaga," anya at saka lumabas na ng bahay. Nang pasakay na siya sa motor ay binilinan niya na ako. "Ingatan mo ate mo ha." At saka ko isinira ang mga pinto. Amoy ko ang matapang na halimuyak ng bawang na lumilibot sa buong bahay. Nakakailan lang dahil hindi ako sanay sa ganoong amoy. Nung una ay masakit sa ilong, pero hindi rin ng tagal ay nakasanayan ko na. Nagdaan ang mga araw, buwan at tila naging matiwasay ang mga gabi. Malayong malayo sa mga nauna. Hindi na rin ako nakakarinig ng may ingay na tunog na siyang gumigising sa akin sa malalim na pagkakatulog. Pero akala ko lang pala ang lahat dahil may kasunod pa. 7 buwan na ng pagdadalang tao ni ate. Kailangan ang matinding pag-iingat dahil masyado nang malaki ang kanyang tiyan. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakarinig ako na tila may matinis na tunog na nagmumula sa labas. Pinakiramdaman ko ang paligid. Malakas ang ingay na iyon na animoy mula sa malaking ibon.
Panay ito sa pagsambit ng tik, paulit-ulit at walang kasawaan. Pero habang tumatagal, pahina rin ng pahina ang ingay hanggang sa halos hindi mo na ito marinig. Kasabay ang paghina nito ay ang tila paggulong ng mga maliliit na bato sa bubong ng aming bahay. Parang nililipad ang bawat bato dahil sa malakas na hangin. Napabalikwas ako ng bangon at agad na napatingin sa kisame. Sa takot na bigla ay mawarak ito. Maya-maya lang ay tila isang kuko na naman ang kumakalaykay sa aming bubungan. Nakakangilo ang bawat paglapat nito sa yero. Tinignan ko si ate pero parang bingi lang ito at hindi alintana ang ingay. Pakiramdam ko tuloy ay ako lang nakakarinig nito. Naging mas malakas pa ang pagkayod ng kuko sa aming bubungan. Tila gigibain na nito ang buong bubong sa sobrang lakas. Agad akong kumuha ng patpat at kinalampag ang aming bubungan. Natigilan ito saglit pero bumalik din kaagad. Wala akong magawa. Natatakot ako na baka sa aking paglabas ay hindi ko magustuhan ang aking makikita. Naghintay lang ako. Mulat ang mga mata sa madaling araw. Nag-aabang na anumang sandali ay titigil din ang bagay na nasa bubong. Bigla kong naalala ang tungkol sa bawang. Napansin kong hindi na ganoon kabagsik ang amoy nito. Luma na rin ang mga iyon at nabubulok na. Kumaripas ako ng takbo papunta sa kusina at mabilis ko nang kinuha ang natitirang bawang. Binalatan ko iyon at hiniwaan upang lumabas ang amoy. Inilagay ko ang mga nahiwang bawang sa bandang bintana upang hanggang sa labas ay maamoy. Kasabay nun ay ang pagtigil ng pangangalaykay sa aming bubong. Maging ako ay natigilan at pinakiramdaman ang buong paligid. Wala na akong nararamdamang banta sa paligid. Normal na ang lahat. Doon lang mga ako nakahinga ng maluwag. Pero bago pa man iyon ay isang malaking anino ang tumama sa aming bintana. Mas mabilis kaysa sa pagkurap ng aking mga mata. Nakakatawang isipin na nagparamdam lamang sa amin ang mga nilalang na iyon sa tuwing makakaligtaan namin ang aming proteksyon. Ginagamit nilang pagkakataon na iyon upang kami ay sindakin. Nanganak na ang aking kapatid ngunit sa kasamaang palad ay premature ang baby kaya kailangan nitong pansamantala tumira sa ospital upang matutukan ng mabuti. Madalas ay walang tao sa bahay nila ate kaya sa tuwing gusto kong mapag-isa para mag-aral ay doon ako natutulog. Sa aking pag-iisa, habang nakahiga at hadnang matulog na, nakarinig ako ng batong tumatama sa pintuan. Maliit na bato yon dahil sa tunog nito. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon dahil alam ko na wala na silang maaaring saktan maliban sa akin. Kinaumagahan, napakinggan ko ang mga matatandang nag-uusap habang ako ay bumibili. Umalis na raw kagabi yung matandang nakatira dyan, ani ng isang tsismosa. Mabuti na lang talaga. Napaka-misteryoso kaya niya. Biruin mo, natutulog sa umaga at mulat sa gabi. Sino bang tao ang hindi matatakot sa kanya? Ani naman ang isa. Napatingin ako sa bahay na tinutukoy nila. 2 bahay lang ang pagitan nun mula sa bahay ni ate. Napaisip tuloy ako at nagtataka dahil sa pagkakatanda ko, 8 buwan pa lang silang nakatira roon.